himpikin ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Lads Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, laya na po. Ilang araw din pinag-usapan, mag-iisang linggo yata itong si Franco Mabanta. Akala mo, akala ko talaga ang laki ng kaso eh, no? Yan po yung sinasabi natin na prioritization eh. Masyado pong abalang-abala tayo sa pagdiskusyon ng kaso ni Mabanta hanggang sa pambansang pinagtalunan pa po kung siya ba ay DDS o Maka-Marcos. Tapos mababalitaan mo, laya na dahil sa piyansa at ang piyansa ay nagkakahalaga lamang na ₱120,000, 'no. So, hindi ko po alam kung palibhasa hindi tayo abogado, hindi ko po alam kung ano yung mararamdaman ko, kung maiinis ba ako o ano. Ang tindi po talaga ng ano 'no, nung prioritization pati po ng pagbabalita ng mga media natin 'no. Grabe akala mo yung nagawang krimen 'no. Sa tindi po ng pagtutok ng media diyan kay Franco na Mabanta, buong akala ko po talaga ano, heinous crime yung na-commit kasi kinukuwenta ko, 350 million na naging 300 million. Yung plunder 50 million lang, 50 million pataas plunder na. Heinous crime na, wala ng ano. Kaya ang pinagpapalagay ko tsaka sa tindi po ng tutok na halos lahat po ng video na ilabas na, picture, kung kanino mas malapit 'no, ginawa talagang ang media po natin sa totoo, ginagawa tayong mga bugok nitong media natin. Wala man lang nagpaliwanag sa atin ni isa, sa lahat po ng nagbalita po niyan. Wala man lang nakapagsabi na yan naman pala ay simpleng kaso lang at puwedeng magpiyansa, anak ng tinapay. Samantalang hindi tinututukan ng media, ito pong mas malaking kaso na isinampa rito kala Martin Romualdez at saka kay Saldico ng ombudsman, 'no? Na ito po, 'pag natuloy 'tong kaso na 'to, heinous crime 'to, non-bailable, nakatutok. Nakita niyo po yung pagbibigay ng importansya? Nakatutok tayo lahat dito kay buong promise po, hindi ko po alam na hindi bailable pala yan. Buong akala ko po talagang isa yan sa pinakamatinding krimen, eh. Grabe po yung ilang araw na tinutukan niya ng media natin na akala mo ito na ang pinakamalaking krimen na naganap sa Pilipinas, eh. Grabe 'no? Mailayo lang dito sa tunay na krimen na involving trillions of pesos. Mailayo lang po yung mga tao na mayroong mga magnanakaw na nariyan pa rin. May kaso na pero ayaw pag-usapan ng media. Tignan niyo po, i-search niyo ngayon kung sino po nagsalita. Sino po sa mga mainstream media lamang ang nagsalita tungkol po sa pagtukoy ng ombudsman kay Martin Romualdez at saka dito kay Saldico bilang mga mastermind. Hindi po nila binalita yan. Nakatutok po sila sa napakalaking balita na extortion di umano. Yung pala bailable, anak ng tinapay. Etong mga non-bailable, hindi po tinututukan ng media. Walang nag-i-interview sa mga abogado ni Martin, walang nag-i-interview sa ombudsman. Parang pinatatahimik, tahimik lang lahat, parang walang nagaganap. Eto po yung malaking kaso, eh. Tapos bakit wala pa ring warrant of arrest kay Martin Romualdez?
Nasaan na ba si Martin muna? Hindi na natin nakikita. Patatahimikin niyo na lang yang issue na yan. Dahil merong away si Marcoleta tsaka si Ping Lacson, merong impeachment trial, wala na pong ano, wala na magpa-follow up sa mga taga-media at sa ombudsman, hindi ba kayo magpapa-interview? Kung kailan mahuhuli si Martin, nasaan? Saan na nga po ba pala si Martin? Grabe po yung inaksaya nating panahon diyan, nakikipagbabag pa tayo na dito sa numero unong papansin at pambansang kahihiyan ng Pilipinas na si Antikler. Oh, nagbababad tayo na pinag-uusapan. Una sinabi niya hindi yan kaibigan ni BBM, tapos dating tauhan na ni BBM. Yung pala fianceable, laya na. Tapos na ang drama ni Mabanta. Ang dami mga pinag-usapan, may mga pekeng pera, bakit anak ng pupa, ginawang pambansang libangan, eh. Yung kasabay niyang balita nung araw din na yun, wala po nakaisip. Yung tunay pong krimen na ginawa sa'tin na hindi po fianceable, hindi po makakapagpiyansa 'pag napatunayan, pagka nasalangan yung pagiging pagiging mastermind ng pinakamalaking krimen. Hindi po man lang pinag-usapan ng lahat ng mga grabe 'no? Grabe po mag-kontrol ng balita 'tong mga bayarang media na 'to. Paano hindi kayo masasabihan na bayarang media? Opinyon lang namin 'to na bayarang media kayo, dahil sinabi ni Marcoleta yan, naniniwala kami na bayarang media kayo. Saan kayo nakakita na puwede kayong mag-ignore ng mga balita? Tignan niyo po, sino sa mainstream media yung nagbabalita ng mga sinabi ni mga akusasyon ni ano, ni Marcoleta kay Ping Lacson? Meron po ba nagbalita sa mainstream media? Ang bibigat po ng mga akusasyon ni Marcoleta. May 3.5 billion si Tito Soto na budget request sa allocables. Meron pong sinasabi si Marcoleta na yung 8 billion po na kickback na napunta raw kay Bersamin ay nakinabang pala yung mga alyansa senators. Wala po yan sa mainstream media. Tignan lang natin, Das mainstream media. Naubusan ako ng English. Das mainstream media binalita. Likes, share po tayo. Isang likes lang at isang share. Tignan po natin kung may nagbalita po sa mainstream, Ah, yung banat po ni Marcoleta. Isplay o wala po. Marso 2026 pa 'to. Oh, Mayo 26, isa lang yung nakalagay rito, Inquirer.net, pero hindi po yung lumabas dun sa ano, ang haba po nun, eh. Wala po nagbalita sa mainstream media tungkol po dun sa programa na, Saganang Mamamayan. Grabe po sila kumontrol ng ano, buti po talaga naka-dislike na and buy. Okey yun, naka-dislike na raw siya. Teka muna, hahabulin kita ng ano, dislike pala gusto mo, pinagmalaki mo pa. Naka-blue pa naman. Okey.
Alam niyo po, eto talaga makikita po natin na mga walang katuturang balita, tignan niyo po 'yan pagkatapos pong pagkaabalahan wala naman po palang significance 'yan. Eh, si Caitlyn pala hindi natin puwedeng tanggalin 'yan, si Caitlyn pala, eh, akala ko kung sino, eh. Okey, pag-usapan po natin ito pong mga nangyayari ngayon 'no. So, dahil po tapos na yung chapter kay Mabanta, tuloy na po yang PGMA na 'yan 'no, tapos na po 'yan, balik na po tayo sa impeachment, balik na po tayo kay Bato. Eto muna tayo kay Bato. Alam niyo po, isyung-issue naman ito dahil nilabas ng TV5 na meron na raw pong warrant of arrest ang ICC. TV5 lang po nagbalita niyan sa lahat po 'no, sa kasalukuyan TV5 pa lang dahil meron silang source. Yan po ang, 'yan yung sinasabi natin, eh, hindi po sabi po ng opisyal ng ICC, wala pa pong warrant of arrest pero may palusot po diyan, eh, dahil nililihim po talaga yung warrant of arrest na yan until na kasi puwedeng ilihim dahil 'pag binulgar nila baka hindi nila mahuli. So, naunawaan na po natin kung bakit, kaya lang isang network lang po yung nagbalita niyan so far. So, yung Malacanang po hindi rin po kinukumpirma na meron, pero hindi po yan ang usapin, eh. Ang usapin po ba, pagka po nag-warrant of arrest ang ICC dadakipin dapat ng mga pulis natin? Hindi po dapat. Yan na po ang pagkakamali natin kay Tatay Digong, eh. Kung gusto niyo pong sundin po, sumunod po sa ICC, sundin niyo po rin po yung patakaran nila. Ano po ba yung patakaran ng ICC? Ihaharap muna 'to sa local court. Yan po yung mali kay Tatay Digong 'pag nagpasya po, hindi pa lang po nagpapasya yung Supreme Court natin, eh. Pero tingin po natin mali po yun. Dahil sa batas po natin, wala po talagang dapat maaresto. Wala po dapat binibigay na Pilipino sa hukuman, sa dayuhang hukuman. Kasi malaya tayong bansa, eh. Pero given po na nariyan na yung ICC, di sundin na lang natin kung ano po yung nakalagay dun sa ICC. Kung gusto niyo pong sumunod sa ICC, sundin niyo na talaga yung wordings ng ICC. Ano po yung wordings? 'Pag may huhulihin, hindi po puwedeng ICC po ang magsabi na hulihin 'yan, korte pa rin po ng Pilipinas. Idadaan pa rin po nila 'yan sa local court. So, hindi po obra tapos ngayon pinalalabas nila itong mga baklang congressman na 'to na si Percy Sendanya. Alam mo, baklang kanal na putya, ang atake mo naman pangbobo, eh. Hindi ka na raw mag-iisa Tatay Digong. Alam mo ba nangyayari kay Tatay Digong dun? Kawawang-kawawa, 81 anyos. Kinulong ninyo, pinakulong. Alam mo Sendanya, bata ka pa pero sana mangyari sa'yo 'yan. Okey, ang point ko lang po dito, tama po si Senator Robin Padilla. Si Robin Padilla madalas kong pinupuna sa masablay na salita niya, pero this time tama po si Senator Robin Padilla. Ano po ang sabi ni Senator Robin? Simple lang yung sinabi ni Robin, eh. Ayan 'no, "Ako pa mismo ang magsu-surrender kay Bato." Ayan, kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, yung batas ng Pilipinas, ako pa magsu-surrender. Pero hangga't dayuhan, hindi kaya ng puso ko kapag ibibigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Medyo may konting drama lang yung sinasabi niya, pero totoo yan. Bakit natin pamimigay yung Pilipino? Wala po sa konstitusyon ng Pilipinas, magbasa po kayo, na ang Pilipino nagkasala. Eto, ang Pilipino na di umano pinagbibintangan nagkasala sa Pilipinas at ang kanyang pinagsalaan, hindi pala pinagsalaan, ano yun?
siya po ay nakagawa ng kasalanan sa mga kapwa niya Pilipino. Wala po. Dito po sa Pilipinas siya dapat nililitis. Kaya illegal po sa pananaw po ng konstitusyon ng Pilipinas, illegal po yung gagawin nila. Pero parang dahil dito sa mga katulad ni Percy Sendanya na naturingan, dapat yang mga yan yan dapat ang ireklamo sa anong committee yun, yung nagpapasuspindi, ethics committee. Dapat ethics committee yan o tanggalin yan dahil imbes na ipagtanggol ninyo ang Pilipinas, pinagtatanggol nyo pa yung ICC. Mali po yan. Una, senador yan si Senator Bato. Ano po ang pinahihiwatig niyan? Kung ang senador kaya niyong dakipin sa sarili niyang bayan, paano pa ang mamamayang Pilipino? Paano pa yung napagtripan nyo na ireklamo doon? Halimbawa kaming mga umaatake sa ICC. Meron kaming karapatan na freedom of speech na mali yung ginagawa nila. Anong laban namin kung papahuli kami at dadaling kami doon? Yung senador nga dating presidente nga wala. Pero eto po, sitting senator 'to. Tama yung si Robin, kung may kasalanan yan sa Pilipinas, demanda ninyo. Wala ngang reklamo sa Pilipinas, eh. Ang linaw po, kung miyembro pa tayo ng ICC, last resort sila. Alam niyo ibig sabihin ng last resort? Kung wala na talagang matakbuhan dito dahil yung mga korte rito ay hindi tinatanggap yung mga reklamo, wala pa naman kayong nireklamo kay Bato rito, eh. Wala pang reklamo si Bato dito sa Pilipinas. First resort ang ginawa niyo. Unang sampa na reklamo sa ICC agad. Tapos mababasa mo pa ngayon, 10,000 ang ihahanda. Eto mga ano po 'to, TV5 po 'to. Oh, wala bang nagpe-fake news dito? Totoo ba, John Vic? Dapat nililinaw niyo. 10,000 ang ihahanda para dakipin si Bato. Totoo ba 'yan? TV5 nagbabalita niyan. 'Pag si Jay Sonsa binalita na pinagtatanggol nga ng presidential sister. Mukhang sa kanya galing yung balita ni Jay Sonsa. Kaya nagi-guilty. Gumawa ng video. Oh, napakulong yung mama. Malamang kay Amy Bakit maglalabas ng video para ipagtanggol si Jay Sonsa? Tapos ngayon eto, sasabihin 10,000, totoo ba yan? Hindi ba overkill na yan, John Vic? Totoo ba yung balita na 10,000? Hindi po namin sinasabi na sa inyo galing yan. Etong mga media na 'to, ang lalakas ng loob na ma-make news, eh. Dahil alam nila kakampi sila. Yung mga kakampi hindi gagalawin. Kaming mga taga-social media ang ingat na magbalita ng fake news. Kayo walang habas. Meron ng ICC warrant of arrest. Saan niyo nakuha? Meron daw source ang ABC, TV5. Lintik na yan. Hindi ko na maano kung ABC ba kayo o TV5. Basta yung Channel 5 na yan, may source daw. Oh. Sino source nyo? Sabagay, hindi nyo pwede yun, eh. Yung mga vlogger, hindi pwedeng may source kami. Di ba? Okay. Punta tayo rito kay eto sa mga nananawagan ng kung ano-ano. Representative Asidre nanawagan ng taong bayan na maging disente sa pagsasalita. Alam niyo ang bababaw ng mga ano niyo, katwiran niyo. 2016 naging pangulo si Tatay Digong, eh. Kampanya pa lang nagmumura na yan, eh. Putya baka kakampi pa kayo ni Tatay Digong, eh. Ano bang ano nito? Oh, 'di ba? Kakampi pa kayo noon ni Tatay Digong. Pero nagmumura na siya ngayon mga padisente. Alam niyo yung mga disente, buti pa yung mga palamura.
Sa kasaysayan po ng Pilipinas yung mga Vicente, sila pa yung mga magnanakaw. 'Di nga nagmumura, magnanakaw naman. Dun na ako sa palamura na hindi magnanakaw kaysa sa magnanakaw na hindi nagmumura. Oh, etong sagot sa'yo, Asidre. Taong bayan nananawagan kay Asidre at sa iba pang members ng House of Representative na maging disenteng tao at huwag magnakaw. Oh, 'di ba ang sarap? Ito po, mga kasinungalingan ng mga hinayupak na 'to. Mga dati na natin 'to, nagbago lang ng pangalan, iba pangalan nito dati, Datom X. Ano ba pangalan nito dati, kilala na, binabanatan na natin 'to dati. Nagbago na ng pangalan, benchwarmer na ngayon. Nakalimutan ko pangalan nito, eh. Kung totoong priority ng mga DDS senators ang flood control anomalies over impeachment, bakit ayaw pumirma sa flood control report ng Blue Ribbon Committee? Ang totoo, both of those two issues ay iniiwasan nila. Guilty sa flood control, guilty si Sara sa impeachment. Oh, mga Duterte senators pa ngayon ang ayaw tutukan ng flood control. Ganyan po yung mga palaganap nitong mga taga-kabilang bakod, eh. Hindi mo ba kilala si Marcoleta? Sa tingin mo si Marcoleta pinagtatanggol niya ang flood control? Putya, talagang sabog-sabog na po yung mga kaisipan ng mga followers nito, eh. 'Pag eto pong mga pinakinggan niyo sila, ang lalabas pa si Marcoleta pa pro flood control, eh. Baliktad, eh. Si Marcoleta na nga tanong ng tanong. Opo, si Marcoleta po inaamin po namin ano namin 'yan, ah, pi kumbaga inaangkin namin 'yan na Duterte dahil kahit ayaw pa ninyo, eh. Pati ba naman pagbibintangan niyo pa rin yung mga Duterte senators na dahil ayaw lang pumirma kay Lacson. Baliktad na ngayon, si Lacson na ngayon ang flood control anomalies. At yung mga ayaw na pumirma, sila na ngayon ang pro-flood control. Sindikato na, sila na yung pro-sindikato. Sana nakinig kayo kay Marcoleta. 'Pag pumirma sila diyan, puwede na lalong hindi mag-imbestiga si Lacson dahil sasabihin niya, meron na ngang report, eh. Alam niyo ang problema natin ngayon, may Blue Ribbon Committee tayo, walang kumikibong iba, eh. Wala pong kumikibong ibang senador dahil lahat sila takot kay Ping Lacson. Kung bakit sila lahat takot kay Ping Lacson, siguro nakasanayan na nila na igalang. Ikalawa, baka may mga kaso rin sila. Pero ako natitiyak ko yung mga Duterte senators, yung mga solid Duterte, hindi po natatakot 'yan. Kaya lang, hindi po sila mahilig, eh. Halimbawa po si Senator Bongo, hindi po mahilig 'yan sa mga konfrontasyon-konfrontasyon. Iba po yung style ni Bongo. Si Bongo po, bisyo ang magserbisyo. Parang nangangampanya. Hindi po sila katulad lahat ni Marcoleta. Eh, si Marcoleta na nga lang, kumbaga hindi niyo na kayanin, eh. Paano pa 'pag nadagdagan yung mga ganyang senador natin? Paano pa kaya 'pag napasok diyan yung mga kung si kung mapapasok diyan yung mga, magagaling na mga abogado na senatoriables natin? Sana tumakbo yung mga Duterte para madagdagan na yung senador natin na solid. May mga nalalaman pa kayong mentalidad-mentalidad. Okey, ayon naman po dito kay ah, Kiko Barsaga.
Sino ang susunod na ipapakulong ni Marcos? Matapang talaga 'to si Kiko, eh. Okey ba sounds natin pala, mga kapatid? Yung sounds ba natin okey naman? Mag-1 lang po kayo, kasi baka pinagtiyatiyagaan niyo lang parang nasa hukay na. Okey naman, okey. Ayon po kay, Kiko Barsaga, sino ang susunod na ipapakulong ni Marcos? Ngayon target naman niya si Bato. Sino ang susunod na ipapakulong, si Senator Marcoleta, si Senator Bongo? Wala pa ring nakukulong dahil sa flood control scandal dahil yan ang inuuna nila. Panay pulitika kasi, lahat po, ang daming problema ng bayan. Tignan niyo po, wala pa rin napapakulong. Meron naman pala si Bong Revilla sa mga mastermind po. Hindi ko na alam kung ano na nangyari kay Martin. 'Di ba nagpapaalam, hindi pinayagan. Nariyan pa ba si Martin? Walang balita. Tinatago po ng media, anong balita kay Martin? Bakit ayaw niyo interviewin? Wala kayong kakayahan lahat? Akala niyo niyo yung kay Mabanta, hindi po. Paano niyo yun, nagpiyansa na, tapos. Pinasikat niyo lang yung tao. Negative na naman kay Martin 'yan. Kasi pinagbibintangan nila na nagpakulong sa kanila si Martin. Oh, yari na naman. Eto po, may maganda pong bago natin ituloy 'to, sige na nga ituloy. Mabibitin pa tayo, eh. Ngayon target naman niya si Bato. Sino ang susunod na ipapakulong ni Mayan? Wala pa ring nakukulong. Yeah. Ah, samantala, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon ukol sa umano'y waran. Ngunit inamin niya naghahanda ang DILG ng 10,000 man task force para sa posibleng dragnet operation kung sakaling kailanganin. Grabe 'no, 10,000. Sa kanya pala galing yun. Akala ko sa TV5 lang, 10,000 ng taong dadakip kay Bato. Hay naku, kriminal ba yung dadakipin niyo? Ikalawa, ikalawang tanong, unang tanong, kriminal ba yan? Ikalawang tanong, may warrant of arrest ba yan na in-issue ng galing sa korte ng Pilipinas? Hindi naman po kayo tauhan ng ICC. Kayo po ay pasweldo ng gobyerno ng ano, ng mga tao ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Maglilingkod po kayo sa mga Pilipino. Paalala lang po natin sa mga PNP, ang paglilingkuran niyo po ay mga Pilipino, hindi po dayuhan. 'Pag meron pong court order mula po sa Philippine court, sa local court, okey po 'yan. Diyan na po sila magbabag. Pero kung wala po, hindi po palalalang po namin, hindi na po tayo, matagal na po tayong hindi member ng ICC. Sabagay, mahihirapan na silang gamitin uli yung ano, 'di ba ang palusot nila through Interpol. Oh, mukhang mahihirapan na po sila kasi yung request nila kay Saldico na red notice hindi po pinayagan ng Interpol. Ang analysis diyan ni Lito Banayo, sabi ni Lito Banayo kaya hindi na pumayag yung Interpol na i-red notice si Saldico, ang tagal na, November pa, eh. Mabilis lang daw sana 'yan lalo na kung ganyan ang usapin. Tumakas, malaking pera involved. Pero dahil nga po sa ginawa nila kay Tatay Digong, ginamit nila yung Interpol, red notice na 'yan o kung anumang notice, hindi na basta-basta mag-i-issue ang Interpol. Kaya medyo mahihirapan na silang makapanghuli uli, maski yung Interpol ayaw magpagamit.
Hindi naman sila puwedeng direkta ICC tapos pulis natin. Bakit po hindi po puwede? Dahil hindi puwedeng utusan ng ICC yung kapulisan natin dahil hindi tayo miyembro. Ibang usapin po yung issue ng korte na kung may jurisdiction ba. Sabi ng ICC pasya nila may jurisdiction sila kasi naganap yung krimen, member pa tayo ng ICC. Pero wala po silang jurisdiction sa pulis natin. Yan po paulit-ulit po yan nililinaw ni President Marcos at saka ni then DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Remulla. Sa mga pahayag nila nun, hindi tayo susunod sa ICC, susunod tayo sa Interpol. Wala pong legal entity na mag-utos yung ICC direkta sa ating kung member tayo, pwede pong gamitin ng ICC yung kapulisan natin kasi member tayo, kasama po yun. Pero dahil hindi na po tayo member, wala po silang jurisdiction sa pulis natin. Kinakailangan po through Interpol. Dahil nadala yung Interpol, sikat na sikat po yung pagkakahuli ni Tatay Digong sa buong mundo. Mahirapan silang manghingi ng mga red notice ngayon. Okay. Nakalabas na ng NBI detention facility sa Muntinlupa City si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang akusado matapos maglabas ng release order ang Pasig RTC Branch 167 ngayong Sabado, Mayo 9. Pwede palang so pwede palang bail, mag-order yung korte kaya po pala panay ang sorry ng RTC judge kay Jay Sonsa. Kahit Sabado pala pwede ka mag-bail. Biruin niyo yun, dahil sa pagkakamali na non-bailable. Kasi Sabado ngayon Sabado lumabas Pwede palang Sabado mag-bail. Talagang mabait lang talaga yung mga Duterte supporters. Tinanggap lang ni Jay Sonsa yung kanyang yung paghingi ng paumanhin. Okay, bukas po ay formal na po na ako naniniwala ako na may numero. May numero po 'yan yung mga congressman. Balik na tayo rito, wala na tayong magagawa diyan Kaya kay Senator Bato, cool ka lang diyan kung saan ka man ngayon, suportado. Ano man ang hakbang mo, Senator Bato, suportado ka namin. Nakita mo, mahihirapan dun. Pero ngayon po mukhang may pag-asa na tayo kasi iba na 'to iba na po yung magpapasya, hindi na po yung mga judge na iba-iba pong judge yan Iba na po ngayon dahil sa ICC, balik tayo sa ICC. Iba na po ngayon yung mga judges, hindi na po tayo pre-trial. 'Di ba? Iba po yung mga judges sa pre-trial, yan po yung sa pre-trial yung nagiging lalaki yung boses. Tapos dun naman po sa appeals, iba rin po judges, iba na rin po rito judges. So baka may pag-asa po tayo rito. Ito po ang bago, Duterte's health deteriorating in ICC detention, sabi po ng mga defense lawyer. Okay. Unlike po dati, ngayon po pala, dahil sa matanda na nga po si Tatay Digong, hindi nire-review po tuwing ilang buwan, 3 buwan yata, ire-review na naman yung kalagayan po ni Tatay Digong. Kaya baka po ito po ang way ni Tatay Digong para siya ay makalaya. Okay na po yun kahit hindi na po muna makabalik sa Pilipinas.
Kasi isa po yun sa mga kaya ayaw siyang palayain baka bumalik sa Pilipinas o magtago. Okey na po siya riyan, diyan sa ano, sa Netherlands. Diyan na lang po siya maglagi, puwede na po 'yan. Lawyers for former President Rodrigo Duterte told International Criminal Court that his health has significantly deteriorated in detention, citing repeated false memory lapses and continuous video surveillance due to the risk of collapse. O dahil wala po si Tatay Digong kasama dun kada oras, binibidyo na lang po siya at maraming beses na po na may video kaya ipapa-review po nila yung mga CCTV para po dito sa trial chamber. Ibang mga judge na 'to, baka may pag-asa tayo rito. 'Pag nakita po nila nahuhulog na basta si Tatay Digong at wala na pong balance. Minsan po 'pag kinakausap iba-iba na raw po, 'yan oh, mental lapse. Huwag niyo ng kontrahin. Sasabihin niyo na naman sabi ni VP Sara. Alam niyo po, ayaw ayaw na kasi ni VP Sara na poproblemahin yung mga anak. Hindi na po nila pinapoproblema. Si Tatay Digong gusto nila kuwentuhan lang ng mga masasaya. Hindi na po sila nag-uusap ng mabibigat dun. Mga pabati na lang. Si Tatay Digong din gano'n. Kinukumusta niya lang yung kanyang mga girlfriend, kung okey pa ba. Kaya hindi rin po sila mga doktor, 'di ba? Hindi rin naman mga doktor yang mga, magkakapatid na Duterte. Kaya panapanahon po, ngayon may video footage na po, nag-file na po yung, defense, bago na po, eh. Hindi na po si Kaufman, pero hindi pa po pinapangalanan, isa rin daw pong veterano. Sana kumbaga alam niyo po, 'wag niyo na po sisihin si Kaufman, 'wag niyo na pong intrigahin. Ginawa po ni Kaufman, nakita po natin kung gaano kagaling yung depensa ni Kaufman, wala lang talaga. Talagang ang sabit na itong, ICC na talaga. Hindi mo rin naman masisisi ang ICC kasi dalawa lang po ang existing na trial ngayon sa ICC, dalawa lang po. Yung kay Tatay Digong tsaka hindi ko po alam kung sino isa. Okey, ayon po dito sa nag-file po sila kaya sasabihin niyo nag-file na naman, opo, file po ng file kasi buhay po ni Tatay Digong yang sinusubaybayan nila, eh. According to the filing, eto pong si Tatay Digong ay madalas madalas na pong nawawala yung kanyang balanse at maraming beses na po siya nagko-collapse. Ang kagandahan po niyan hindi na po yan babatay sa mga obserbasyon lang. Mayroon na pong mga video mula dun sa pasilidad na ang sinasabi nitong mga abogado na 'to. Okay. The defense also said the ICC registrar extended Duterte's health-related cell monitoring 3 times in recent weeks. So, panay-panay na rin po yung pagmo-monitor ng karamdaman ni Tatay Digong. Ang gusto lang naman ng ICC, 'wag ma-dismiss yung kaso, eh. Kaya sa tingin ko makakalaya po si Tatay Digong through yung dahil po sa kanyang sakit at katandaan. Pero tuloy pa rin ang trial, yun ang importante sa ICC. 'Wag ma-dismiss yung kaso. Kaya tuloy ang trial pero wala sa kulungan si Tatay Digong. Nariyan siya sana sa Netherlands na lang, 'di ba? Dadalawin na lang siya ng mga Pilipino, puwede na siya magkaroon ng nurse o doktor na babantay sa kanya araw-araw. Okay. The officer described Duterte as an elderly detainee with an increased risk of falling due to his age. Falling na literal 'to, yung bumabagsak.
and multiple chronic medical condition. Biruin niyo 81 years old, nakita po namin 'yan. Ako aktuwal nakikita ko 'yan si Tatay Digong sa stage. Inaalalayan po 'yan, sangkatutak po nag-aalalay. Ngayon walang umaalalay sa kanya. O papaano nga 'yan, talagang babagsak at babagsak na lang 'yan. Dalaw lang ang puwede, wala pong, nakatutok sa kanya 24 oras na mga nurse o doktor. Okey, kaya mabuti na rin po 'yan. Mabuti hindi dahil sa yung kalusugan niya, mabuti dahil nakikita ng mga judge, mga sutil kasi yung naunang judge, yung pre-trial, eh. Sabagay trabaho kasi nila 'wag ma-dismiss. Ang pre-trial kasi idi-dismiss niya yung kaso, wala na silang, trial, wala na silang, Rodrigo Duterte. Oh, 'pag wala na si Digong diyan sa ICC, hindi na makakakolekta ng mga abulo 'yan kasi sino bang nililitis niyo, wala naman kayong nililitis. Eto pa po, sabi pa po ng mga lawyer, a clinical note o ano 'to, doktor po 'to. A clinical note dated March 24, 2026 stated that Duterte does not know today's date and guesses July or September for the month. Adding this forgetfulness becomes apparent during conversation. So madalas na pong, makalimot si Tatay Digong. So ang depensa po ngayon ng mga abogado ni Tatay Digong, ito po ay prima facie change in circumstances that could justify reconsideration of Duterte's continued detention under Article 58 1B of Rome Statute. Okay, bagamat tuloy na po sa trial, mukhang mas maganda nga po na tuloy na sa trial kasi, hindi na po kakaba-kaba yung ICC na hindi na nila makikita si Digong. Ngayon po, tuloy ang trial, pero si Tatay Digong po ay dapat niyo ng palayain para po may magbantay na sa kanya 24 oras. Kahit na hindi na muna pumunta sa Pilipinas kasi yan po ang pinaglalaban nila, eh. Baka tumakas papunta ng Pilipinas. Okay, punta po tayo dito sa mga ibang usapin. Eto pong impeachment, meron na naman po nagsabi, ang dami na pong congressman na nagsabi. This time si Lawrence Defensor, VP Sara's resignation could stop impeachment trial, avert DQ penalty. O nang uuto naman 'to si Lawrence Defensor. Alam niyo po ang dami na po nagsalita na si VP Sara baka mag-resign. 'Pag nag-resign si VP Sara ang dami. Noon ang tapang niyo pa, eh. Iba pa yung tono niyo, eh. Sabi niyo nun, 'pag nag-resign si VP Sara itutuloy niyo pa rin yung impeachment. Oh, ngayon iba na tono nila. Eto si Lawrence Defensor, kamag-anak 'to ni Miriam, may talino 'to ng konti. Sabi ni Lawrence Defensor, 'pag nag-resign si VP Sara, puwede nang matigil na impeachment, puwedeng hindi ma-DQ si, VP Sara kasi nag-resign siya, eh. Oh, inuuto niyo ba si VP Sara? Hindi po magre-resign si VP Sara. Binoto siya ng 32 million. Ilan lang kayong congressman, kayo kakatakutan niya. Matakot kayo sa 32 million. Sabagay ito taga Iloilo 'to, eh, dilawan niyang country, dilawan niyang lugar na 'yan, wala siyang kakaba-kaba. Yung mga taga Mindanao ang kabadong-kabado na. Huwag niyo pong pakialaman kung magre-resign si VP Sara o hindi, ipagtanggol ninyo. Alam niyo kung bakit takot na takot sila 'pag natuloy? Hindi po tayong natatakot, eh. Sila po sila po ang natatakot na matuloy sa trial ito. Bakit? Tignan niyo nga po, ano ba talaga reklamo nila? Si Madriaga tsaka si Trillanes ang pangunahin nilang testigo?
Si Madriaga po sa totoo lang hindi pa po kino-cross-examine. Mga aktuwal na tao lang po ang papatunay na nagsisinungaling si Madriaga. Ang dami na po. Yung mga dating, yung mga imposible, 'di ba? Siya ang nagtayo ng BPSG Security Group, Vice President Security Group siya. Walang walang sinabi sa kanya yung mga graduate ng PMA, graduate ng PNPA. Siya talaga ang, ang nag-create ng BP Security Group. Ah, ang dami pong kasinungalingan. Nag-withdraw doon sa non-existing bangko, sa loob ng non-existing l mall, Gaisano. Nagregalo ng painting, ayon kay Madriaga, scholar niya at iba pa. Paano 'pag ang nagtanong na sa'yo si Marcoleta? Hmm, paano niyan? Paano 'pag tinanong na kayo ni Fortune, yung inyong mga hindi na po pupuwedeng magtago kayo sa bawal tanungin. Kung nasanay yan na bawal sila tanungin, ngayon puwedeng-puwede sila tanungin. Tsaka si Trillanes, siya na po ang inyong ano. Sa totoo lang kahit iharap niyo uli yung, AMLAC director, doon na lang narinig ko hindi niya naman sinabing, "Oo, may pera yung mga Duterte." Puwedeng oo, puwedeng hindi. Puwede mo bang i-impeach si BP ay puwede mo bang tanggalin sa posisyon si BP Sara dahil sa salita na puwedeng oo, puwedeng hindi? 'Pag si Marcoleta nagtanong niyan, anong ibig mong sabihin, direktor, ng salitang puwedeng oo, puwedeng hindi? Ang tanong sa kanya, posible ba na may naiwan na bilyon na pera yung mga Duterte? Ano sagot ng kanilang testigo? Sila lang naman nagsasabi na merong natira, eh. Pero yung testigo nilang galing sa AMLAC, puwedeng oo, puwedeng hindi. Puwede mo bang, sabihing guilty si BP Sara dahil sa oo at hindi? Kaya mas takot po sila na makarating 'to sa Senado. Wala po silang paglagyan, eh. Tignan po ninyo, kinakailangan nilang makakuha ng maraming boto sa congressman. Pero pagdating po sa Senado nakakahiya po 'yan. Wala pong kalaban-laban yung kanilang argumento. Wala po talaga sila. Wala bang ang nakakahiya niyan, baka pati yung mga anti-Duterte na mga senador katulad ni Ping Lacson at ni Tito Soto, si Rizal Ontiveros talagang boboto yan na ano, na guilty yan, si VP Sara. Pero yung iba, biruin niyo wala kayong ebidensya. Si Trillanes, ano ba si Trillanes? Kaano-ano niyo ba si VP Sara? Paano siya nagkaroon ng ideya? Nag-imbestiga raw siya. Bakit ka mag-iimbestiga, hindi ka naman imbestigador? Puwede pala yun kahit sinong tao. Mag-iimbestiga ako. Kaya ganyan po sila nagre-resort. Ngayon ang nakakahiya, alam na natin matatalo po 'yan. Hindi po dahil marami po yung ano, dahil nakakahiya po na yung mga isang senador ay kakampi diyan si Ontiveros talagang guilty. Mukhang siya lang po matitira 'pag nagkataon. Kahit po sa minority, boboto po no not guilty. Sino sa mga ay majority? Eto po, makasyam lang tayo. Hindi na po, not guilty na po 'yan. 'Pag may siyam na not guilty, hindi na po matatanggal si VP Sara. So, sino-sino po 'yan? Bato, Bongo, Robin Padilla, si Marcoleta, si Amy Marcos,
Puwede si Chis Escudero hindi sila ano niyan dahil nakabinbin yung kaso, eh. 6, 3 na lang. Si Alan Peter Cayetano, 7. Oh, siyempre si Pia Cayetano, 8. Isa na lang sa mga bilyar, isa na lang sa mga Estrada si Jinggoy pa, 9 na sigurado. Si Jinggoy sigurado 'yan, si JB hindi ako sigurado. Mapapahiya lang kayo diyan, mga congressman. Walang kahinatnan yung reklamo ninyo. Okey, ngayon dahil, wala naman talaga silang makikita diyan kahit po last resort, aminado na si Big Boy ano nga, si Big Boy Drilon nga, ano sinabi ni Big Boy Drilon? 'Pag hindi na-impeach si VP Sara, 'pag sinabi ng Senado na not guilty si VP Sara, tapos na boxing. Si VP Sara na magiging presidente kahit na anong kuwenta ninyo, 'pag nag-combine-combine, wala po 'yan, wala pong ang Mindanao po solid 'yan, ang Visayas po solid 'yan. Mag-combine man saan kukuha ng boto? Yung Mindanao kay VP Sara 'yan, Visayas malaking parte ng Visayas kay VP Sara, majority ng Visayas. NCR kay VP Sara, saan sila kukuha ng boto? Mag-combine sila, solid na po yung mga Duterte. Wala pong babaliktad sa mga Duterte na. Naranasan na namin yung pamumuno ng Duterte sa tatay, na-miss nating lahat yun. Dito panay panay propaganda lang. Sasabihin lang ni John Vic, mas mas safer ang Pilipinas ngayon. Kamakailan lang, 6 na Hapon ninakawan, mas safer daw. Yung pong, vlogger na Indiano, yung anong pangalan nun? Sabi niya parang hindi na safe sa Pilipinas ngayon. Yung ang diskarte niya yung kinakantyawan niya yung pagluluto ng mga Indian street foods. Yung mekos-mekos sa kanya yan, 'di ba? Mekos-mekos na yan. Yun si Mekos-mekos. Sabi niya hindi na raw safe dahil putya yung mga ano pala, yung mga tinatawag nating Bombay. Bombay ang tawag natin, mga nagpapautang, naho-hold up na sabi ni Mekos-mekos. Oh, sino po yung kapanipaniwala kasi may ibang hindi ko maintindihan, eh. Sasabihin lang ni Auntie Claire, "Lumabas ako sa bahay, wala naman nagsasaksakan. Pumunta akong palengke, wala naman nagsusuntukan." Puta, ikumpara taga saan ka ba? Baka paglabas mo ng bahay, nakakotse ka na madam. Wala talagang magsusuntukan diyan. Dadayo pa ba yung mga kolentong diyan sa exclusive subdivision niyo o kaya, sa mga mamahaling mga condominium unit mo. Okey, eto po ang pinakamalala, dahil wala na silang maipanira. Alam niyo po kung ano pinapanira nila ngayon? Hindi raw marunong mag-computer kaya hindi dapat maging presidente. Literal, palagay niyo na pong literal. Literal po na hindi marunong kahit po nagkolehiyo si VP Sara, kahit po computer subject na sa kolehiyo nung panahon nila. Kasi nung panahon namin wala pang computer subject, eh. Ang inabutan ko, huling huling batch ng may Spanish, tapos nag-transfer ako wala ng Spanish. Yung yung dito ko sa Philippine Air Force College of Aeronautics nag-aral, meron pa pong ano, yun po yung huling batch sana ng Spanish. Nag-transfer ako. Si Mister Nobody, si Mekos-Mekos 'no.
nag-transfer ako, wala ng Spanish. Kaya wala pang computer class. Paano magkaka-computer class? Kaya panahon nila VP Sara may computer class, marunong na lahat yung mga graduate na mag-computer. Okay mga kapatid dahil, madaling araw na, yan na lang po ang